Sorry na sa mga followers natin dito sa TikTok kasi parang biglang nag-switch channel po tayo na hindi po ako nakapagpaalam ng maayos. Okay, recently po, I tried to create contents na merong malasakit sa bayan natin. The reason is simple. I really love the Philippines and the Filipino people. Hindi ko din po inakala na mapipick up po siya agad ng mga kababayan natin, lalo pa yung medyo active po sa politics. But then again, I think it's also about time for everyone, hindi lang sa nasa Pilipinas, pati na yung mga kababayan natin na nasa Taiwan na malaman kung ano ba yung mga nangyayari sa bansa natin. Kasi apektado din tayong lahat, lalo na kung magkakaroon talaga ng kaguluhan between the Philippines, sa China, o sa Taiwan. Now, ang pinagtatalunan lately dito sa videos ko ay tungkol sa ICC, tungkol sa kung sino yung best president, and yung pinaka malaking issue, yung sa SMNI. So, hindi ko po alam ang lahat, of course. Sino ba naman ang nakakaalam ng lahat? Ang Panginoon lang. At lalo pong hindi ko sinasabi na ako po ay parte or part of the church ni Pastor Apollo Kibuloy. I am expressing my opinion according to what I see. Ibig sabihin, walang bias, 'di ba? Wala din yung parang pagkampi sa SMNI. Ang nakikita ko lang ay katotohanan. So, people are asking me, ano ang katotohanan ba na binabalita ng SMNI? You go, guys, watch it. And then you compare it to other news. And then you will know na hindi siya talaga pera-perasong pagbabalita. Alam mo yung araw-araw na napapanood mo yung news nila, masisihan ka kasi meron silang good news lalo na para sa nation building na marami na ang sumuko ng mga NPA, 'di ba? Marami na ang nahuli na nagpapanggap at nagre-recruit ng mga kabataan natin kasi alam nyo po, ilang dekada na po tayo nagkakaroon ng problema sa mga NPA. Pero hindi nagkaroon ng solusyon sa peace talks. Doon lang nagkaroon ng solusyon sa NTF-ELCAC. At alam ko na nakikita yan ng nakararami kasi nga ang dami ng mga areas na insurgency free. Number 1 na sa Davao. Now, alam nyo may isang napaka-famous na marites ng bayan daw po yan sa Pilipinas. Nakita ko yung post niya dito sa TikTok. Nagulat ako. Kasi marites nga, nagsispread nga siya ng fake news. Kaya kayo mga kabataan na mag-ingat-ingat kayo sa mga fina-follow ninyo. Kasi hindi lahat ng sinasabi ay tama at totoo. Paano mo malalaman na may katuturan o katotohanan yung mga binabalita kung may mga resource person na talagang expert or may alam sa parte na yan? At syempre nakikita ko yan sa pagbabalita ng SMNI. Hindi sila basta-basta lang nagsasabi ng mga bagay-bagay. Tungkol naman po sa hearing, my goodness, I guess you guys can tell if you see the whole of it, talagang it's more on drama. Imbis na maging specific ang issue, nagiging broad at nagiging personal. Pero syempre hindi yun nakikita ng mga taong may kinikilingan. Kaya nga, ayoko talaga makipagtalo sa mga nagko-comment dito ng masama. Kasi alam ko, biktima din sila ng maling akala.